ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Anong masasabi mo sa aming birthday treat sa'yo? Nagustuhan mo ba? Oo nga, Minerva. Masarap ba ang pagkain dito? Siyempre naman po. Sa katunayan, first time ko pong kumain sa ganitong first class na restaurant. Maraming salamat po. Huwag ka muna magpasalamat. Dahil hindi ko pa sinasabi ang birthday gift ko sa'yo. Birthday gift? Naku, sa totoo lang po, napakagandang regalo na po nito sa akin. Ang babaw naman ang kaligayahan mo. Pagkain lang, solve ka na. Wala pa ito sa kalingkingan ng sorpresa namin sa'yo. Ano pong sorpresa, Sir Walter? Bago namin yung sabihin, gusto muna kitang pasalamatan. Dahil sa iyo magandang serbisyo. Sa 3 taon mong paninilbihan sa amin bilang isang kasambahay, ay naging tapat ka at masipag. At kahit kailan, hindi mo kami binigyan ng sakit ng ulo. Ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil sa magandang pakikitungo niyo po sa akin. Parang kamag-anak na po kasi ang trato niyo sa akin. Ganon na nga, Iha. Hindi ka na iba sa amin. Kaya meron akong special gift sa iyong birthday. Special gift po? Oo. Nakaka-suspense naman po, ma'am. Sasabihin ko na, para hindi ka mabisin. At sigurado, matutuwa ka. Oh, bigla po akong kinabahan. Ano po ba yun? Gusto mo bang mag-aral? Sasagutin namin ang tuition mo. Talaga po? Hindi po kayo nagbibiro? Nananaginip lang ba ako? Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Sa bagay, mabait naman talaga sila sa akin noon pa. Pero, hindi ko talaga inaasahang aabot sa ganito ang pabor na ibibigay nila sa akin. At sino ba naman ako para tumanggi? Kaya, sasamantalayin ko na itong magandang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Minerva, Mama. Hindi kasi niya yun inaasahan eh. Kahit naman ako, ganon din ang naramdaman ko nang mabigyan ako ng kaparehong pagkakataon. Servidora ako sa karinderya nang pag-aralin ako ng amo ko. Kaya nakikita ko sa kanya ang aking sarili. Kahit naman ako, Mama, natutuwa rin ako para kay Minerva. Oh, ano ngayon ang plano mo, anak? Magtatapat ka na ba sa kanya? Ewan ko, Ma. Mukhang natotorpe ko eh. Natotorpe ka lang ba? O natatakot ka na? Mahigit 10 taong ka ng single.
And don't tell me, hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi ko alam, ma. Bahala na. Aba, hindi po pwedeng bahala na. Dapat mayroon kang malinaw na plano. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Mr. Romantiko. Kailangan ko'y ikaw, walang iba kundi Mr. Romantico, maraming beses nang sumapit ang aking kaarawan na para lang sasakyang dumaan sa aking harapan. Sa isang dukhang katulad ko, ang aking birthday ay para lang ordinaryong araw. Subalit, kakaiba sa lahat ng okasyong yun dahil yun ang araw na isinilang ang aking maganda. Dahil mabait naman talaga sina Lola at Tito Walter. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ko pa rin inaasahang pag-aaralin nila ako. Kaya nga, pagkakataon mo na ito. Kung hindi ka nahinto ng 3 taon, di sana magkaklase pa rin tayo hanggang ngayon. Katulad nung high school pa tayo. Oo nga eh. Pero okay lang. At least, makakapag-umpisa akong mag-college sa susunod na school year. O siya nga pala, kamusta na kayo ni Tito Walter? May sinabi na ba siya sa'yo? Sinabing, ano? Ay, naku, patay. Ano? Nagot ako kay Tito. Nadulas ang dila ko. Bakit? Ano ba yun? Nakaka-intriga ka naman. Sige na nga. Sasabihin ko na. O ano? Pero atin-atin lang ha. Kasi baka magalit sa akin si Tito Walter. Ayaw kasi niyang pinangungunahan ko eh. Ay naku Nancy, lalo lang ako nasususpense. Sabihin mo na kasi, ano ba yun? Hindi mo ba nahalata? Ha? May gusto sa'yo, si Tito Walter. Salamat naman kung ganon. Kahit paano, matutupad na rin yung pangarap mo. Oo nga po, Itay. At sasamantalahin ko na po ang magandang pagkakataon. Meron pang mas maganda ron. Yun naman kung marunong kang dumiskarte at makaramdam. Ano pong ibig niyo sabihin? Ilang beses ko na rin kasing nakausap ang iyong amo kapag inihahatid ka niya rito sa atin. Kaya kahit paano, nakilatis ko na siya. Sa tingin ko may ibang motibo ang pagtulong niya sa'yo. Ano pong motibo ang tinutukoy ninyo? Tapatin mo ko, anak. Dumidiskarte ba siya sa'yo? O baka naman meron namang namamagitan na sa inyo? Grabe naman kayo, Tay, kung mag-isip. Oh. Masyadong advance. Lalaki rin ako, anak. Kaya malakas ang kutob ko. Tay! May kakaibang interes sa'yo ang Walter na yon. At kung sakaling ligawan ka niya, huwag ka na magpakipo. Sunggaban mo na agad. Malapit na enrollment. Nakapagpasya na ba si Minerva kung saan niya gustong mag-aral? Opo, ma. Nakapasa na po siya sa entrance exam doon sa University ni Nancy. Ganun ba? Ayaw nila talaga maghiwalay, ano? Siyempre naman po, sila mag-best friend eh. Kahit nung high school, 4 na taon sila magkaklase. Ang kaso, 4th year na si Nancy sa next school year. Hindi na sila magkaklase. At least, schoolmate pa rin sila. At sa totoo lang po, ma, very excited ako sa pag-aaral ni Minerva. Mr. Romantiko. kailangan ko'y ikaw, walang iba kundi Mr. Romantico, ganun na lamang po ang aking pananabik nang dumating ang araw ng enrollment dahil matutuloy na rin ang aking naudlot na pangarap. Ang makapagtapos sa aking pag-aaral. At batid ko pong mahaba at puno ng pagsubok ang
ang landas na aking tatahakin. Subalit, nakahanda na po akong harapin ang pakikibaka sa panibagong kabanata ng aking buhay. Ikaw ay mawawala, ay mabuti pa. Nakakaya naman po, Sir Walter. Sasamahan pa ninyo ako magpa-enroll. Pwede ba? Tanggalin mo na yung po at opo sa pakikipag-usap sa akin. At huwag mo na rin akong tawaging sir. Kuya na lang. Okay ba? Ay, sige po. Oh. Kuya Walter, sinabi niyo po eh. Oo, ayan na naman yung po. Sige, Kuya Walter. Sinabi mo eh. At masanay ka na rin sa ganitong setup. Dahil ako maghahatid at susundo sa'yo sa pagpasok mo. Ay, naku! Nakakaya naman po, sir. Kuya pala. Huwag ka na mahiya. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ka na iba sa amin ni Mama? Kusabagay, para na rin kitang kapatid at kaibigan, Kuya Walter. Huwag mo naman sanang mamasamain, Minerva. Pero gusto kitang ituring na higit pa sa kapatid at kaibigan. Kuya Walter? I'm sorry kung naging uncomfortable ka. Kaya sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Saan po si Minerva? May binili lang sa labas. May usapan ba kayo? O wala naman po. Napadaan lang ako kasi gusto kong kumustahin yung pagpapa-enroll niya. Okay na, enroll na siya eh. Pang-umaga ang kinuha niyang schedule. Okay. Pang-umaga rin po ako eh. Hindi man kami magkaklase, magkikita pa rin kami sa school. Isa nga pala. Ihahatid ko na rin siya at susunduin sa kanyang pagpasok. Wow! Ang galing naman. VIP ang best friend ko. May special treatment. Dapat lang. Dahil special din sa akin si Minerva. Ayaw nga pala, Tito. Nasabi niyo na rin ba yung inyong special feelings para sa kanya? May pahapyaw na akong sinabi sa kanya. Saka ko na lang uulitin. Baka mabigla eh. Kanina ka pa walang imik, Minerva. Ano ba iniisip mo? Nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Oo. Paulit-ulit mo na lang sinasabi yan. Yun naman kasi ang totoo. Libre na nga ako sa pag-aaral tapos hatid sundo mo pa ako sa school. Sobra-sobra na yung pabor na ginagawa mo para sa akin. Kulang pa nga yan eh. Dahil nag-uumpisa pa lang ako. Nag-uumpisa? Saan? Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Dito muna tayo para makapag-usap tayo ng maayos. Pero kung naiilang ka rito, di hahanap tayo ng ibang lugar. Kahit sa fast food. Wag na. Narito na tayo kaya... Sige, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Mahal kita, Minerva. Mister. Guy, Bakit ko naman kailangan pang pagtagalin? Kung nakikita kong doon di naman kami papunta. mahal mo ba naman siya? Honestly, di ko alam. Hindi mo alam? Bakit ka nag-commit sa kanya kung hindi ka sigurado sa nararamdaman mo? Malabo yan, Minerva. Kahit pa paano, sure naman ako meron akong nararamdaman sa kanya. Kahit konting pagtingin. At lalago lang ang damdamin ko kung magkakaroon kami ng commitment. Paano kung dumating yung time na walang nangyari? Tapos ma-realize mo, hindi pala talaga siya yung hinahanap mo. Ganun talaga ang pag-ibig, Nancy. Parang sugal. Kailangan ko mag-take ng risk. Basta sa ngayon, alam ko kung ano ang aking pinasok.
at kaya ko yung panindigan. Good morning, beautiful ladies. Good morning po, Sir James. Good morning po, sir. May maganda ka palang kaibigan, Nancy. Ngayon ko lang siya nakita. Transfer ka ba rito, Miss... anong name mo? Minerva po, Sir James. Oh, Minerva. Opo. What a beautiful name. Kasing ganda mo ang pangalan mo. Bolero po pala kayo, sir. No. Bakit hindi mo tanungin ang salamin? Siya ang magpapatunay na hindi ako nang bobola. Ay! Sir, tapos na po yung break time. Okay. Sige. Balik na kayo sa inyong mga klase. I'm glad to meet you, Minerva. Hope to see you again. Okay, sir. Professor ba dito si Sir James? Bakit hindi ko siya kilala? Oo, dati ko siyang professor sa math subject. May pagka-terror yun. Buti na lang, hindi siya natapat sa'yo. In fairness, gwapo siya. Kawig ng paborito kong Hollywood actor na si Tom Cruise. Mukhang type mo pa yata siya. Kung sa bagay, kahit na nga ako, crush ko rin siya eh. Pero sa tingin ko, kursunada ka niya. Ha? Uy, matuli siya si Sir James ha. Kaya mag-iingat ka. Baka mamaya dyan, bigla mong makalimutan si Tito Walter. Mr. Romántico. Kailangan ko'y ikaw, walang Mr. Romantico, ikaw. aaminin kong na-attract ako kay Sir James sa una naming pagkikita. Subalit nakaramdam ako ng guilty feelings. Nakakommit na ako kay Walter at wala akong balak na maging unfaithful. Lagi kong mapaglingkuran. Wag sana. Alam mo, anak, hindi pa rin ako makapaniwalang girlfriend mo na si Minerva. Hindi ko rin naman po inaasahan yun, ma. Pero parang nakakainip pa rin po. Ano? Ang bilis mo nga siya napasagot. Pero naiinip ka pa ng lagay na yan, ha? Kasi 4 na taon yung course niya eh. Kaya malamang maghintay din ako ng 4 na taon o higit pa. Kung sa bagay, matanda na ako. At ayoko naman lisanin ng mundong ito nang hindi ko man lang nasisilayan ng aking magiging apo. Ay, sana naman makaabot pa ako. Sana nga, ma. Pero ganun talaga eh. Wala tayong ibang magagawa kundi ang magtiis sa paghihintay. Aha, may naisip na akong paraan para mapadali ang paghihintay natin. Ano po yan? Kailangan maging close kayo ng tatay ni Minerva. Dahil balang araw, kakailanganin mo ang tulong niya. Sarap pala na imported na alak. Gumuguhit sa lalamun. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong brand. Ganun o ba? May 2 bote po ako ng imported na alak na magkaibang brand. Naroon po sa kotse ko. Kung gusto nyo, bibigay ko na lang sa inyo eh. Uy, ayos yun. Very good ka talaga sa akin, oh. Kahit noon pa man, boto na ako sa iyo. Halos ipagtulakan ko na nga siya sa iyo. Buti na lang at nakinig siya sa akin. May itatanong po sana ako sa inyo, Tatay Pilo. Ay, sige, sabihin mo. Ano ba yun? Hindi naman po sa nagmamadali ako. Oh. Pero kung kayo po ang tatanungin, kailan nyo po gustong magkaasawang anak nyo? Bakit? Naiinip ka na ba? Ay, kung sa bagay, wala naman akong nakikitang dahilan para pagtagalin pa ang paghihintay mo. Kaya titignan ko kung ano magagawa ko.
itong tumatawag? Number lang ang nakaregister sa cellphone. Teka. Hello? Hello, Minerva? Kumusta na? Sino to? Hindi mo na ako kilala. Pero okay lang, understandable. Kasi minsan lang tayo nag-meet. Si James ito. Nagkita tayo sa school kamakalawa ng umaga. Magkasama pa nga kayo ni Nancy, remember? Sir James? Naku, pasensya na po kung hindi ko kayo nakilala. First time ko po kasing marinig yung boses niyo sa cellphone. Masasanay ka rin, Minerva. Dahil sabi nga, kapag may first time, merong second, and maybe third, fourth, and so on. Sir James? Okay, sige. Baka na-istorbo na kita. Hopefully, magkita tayo bukas. Aagahan ko ang aking pagpasok para maabutan ka. Okay, good night. See you tomorrow. Good night po, Sir James. Bye. Pagkakataon nga naman. Kailangan sigurong ngayon pa lang umiwas na ako sa kanya. Pero, paano? Paano ko yun gagawin? Mr. Romantico. Kailangan ko'y ikaw. Mr. Romantico, hindi ko inaasahang tatawag sa akin si Sir James dahil hindi naman kami magkakilala personally. At may kakulitan siya. Ganun pa man, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko siya magawang tanggihan. Huwag sanang Salamat. Pumayag kang sabay tayong mag-lunch dito sa kantin. Paano naman ako makakatanggi sa super kulit na katulad mo, sir? Ay, siya nga pala. Sino nagbigay sa'yo ng number ko? If there's a will, there's a way. Kapag interesado ako sa isang babae, gumagawa ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Ngayon pa lang ay paprangkahin na kita, sir. Kung ano man ang binabalak mo, wag mo na ituloy. Dahil hindi ako nag-entertain ng suitor. Bakit? Taken ka na ba? Yes, sir. May boyfriend na ako. At wala akong balak na maging komplikado ang love life ko. Oh, wow. Boyfriend pa lang naman, kaya may pag-asa pa ako. Kung yun ngang mag-asawa, naghihiwalay pa. Magjowa pa kaya? I'm sorry, Sir James, but you are barking at the wrong tree. Kung naghahanap ka ng babaeng salawahan, wag ako. Oh, wow. Lalo mo akong pinahanga. Kaya lalo akong naging interesado sa'yo. Anyway, hindi naman kita mapipilit na mahalin ako. Pero hindi mo ako mapipigilang. Ibang klase ka, Minerva. Ang haba ng hair mo. Ay, nako, Nancy. Kung alam mo lang, sumasakit na yung ulo ko. Mabuti nga. At hindi ko siya naging professor. Dahil kung nagkataon, lagi akong kukulitin nun. O ano ngayon ang balak mo? Bahala na. Basta, iiwasan ko na siya. Ay, ibang klase ka talaga. Ang dami nga na estudyante nagpapantasya kay Sir James. Pero tatanungin kita, hindi ka ba kinilig nung sandaling magkasama kayong dalawa? Yun. Yun ang problema. Alam mo ba, may kakaibang kiliti yung mga titig niyo. Kinikilig ko. Kaya habang maaga pa, iiwasan ko na siya. Tama ka. Titig pa lang ni Sir James, makalaglag panty na. Kaya malamang nga, bumigay ka kung hindi mo siya iiwasan.
Walter, nasan po si Minerva? May binili lang sa labas. Mabuti naman, nagawi ka uli rito. Matagal ka rin naman kasing hindi napapasyal eh. Medyo busy lang po kasi, Tito. 4th year na kasi ko. Kaya maraming activity sa school. Siya nga pala. Nagkikita pa ba kayo ni Minerva sa school? Oh, sabay po kasi ang break time namin. Kumusta naman siya? Wala ba siyang nagkukwento sa'yo? Ha? Kinukwentong ano? Yung mga experience sa school. Kasi matagal siyang nahinto. Baka kasi nahihirapan siya. Okay lang naman po siya, Tito. So far, so good. Wala ka bang alam na ibang umaali-aligid sa kanya? Alam mo na siguro yung ibig kong sabihin. Nagpapaligoy-ligoy ka pa, Tito. Gusto mo na sigurong itanong kung meron kang karibal kay Minerva. Ayun, natumbok mo. Kasi sa itsura ni Minerva, malaki ang possibility na may ibang magkagusto sa kanya. Siguro, mabuti siya nalang po tanongin nyo. Ayoko kasi siyang pangunahan. Kung gano'n, may alam ka. Kaya sabihin mo sa akin, sinong karibal ko kay Minerva? Tito, sabi ko naman po sa inyo, si Minerva na lang pong tanongin nyo. Nancy? Uy, Narinig ko ang huli mong sinabi. Ano ba tinatanong sa'yo ni Walter? mabuti siguro kung kayo na lang mag-usap. Tito, sige po, pupuntahan ko lang si Lola doon sa kwarto niya. Oh, bakit natahimik ka, Walter? Ano bang gusto mong itanong sa akin? Tapatin mo ako, Minerva. May kaagaw na ba ako sa puso mo? Sabihin mo sa akin, sinong karibal ko? Mister. Cool kay Sir James? Hindi ko naman yung magagawang itago sa kanya. Nagalit? Hindi naman, pero kitang-kita ko sa kanyang reaction. Nagsiselo siya. Oh? Pero wala naman siya dapat na ikabahala. Uy, huwag ka muna magsalita ng tapos. Oh. Kasi hindi mo alam kung gano'ng katuloy si Sir James. Halos lahat na yata ng dalagang professor sa school naging jowa nun. Pumapatol sila kahit alam nilang may playboy image, si Sir James. Oo naman. Basta walang babaeng makatanggi sa kanya. May ilan ding estudyante nagpapantasya sa kanya pero hindi niya pinapatulan. Kasi bawal. Bawal pala eh. Pero bakit gusto niya ako ligawan? It only means ibang klase ka. Ha? Kaya yada mong sarili mo dahil hindi ka tatantanan ni Sir James. Wow! Ang aga mo. Ikaw ang unang dumating dito sa classroom. Mas maaga ka pa rin, sir. Pero mukhang naliligaw ka yata. Of course not. Dito talaga ang room ko. At first subject ko ito. Ay, ibig mo bang sabihin, ako pa ngayon ang naliligaw? Hindi rin. Dahil pareho lang tayong dapat na nasa room na ito sa first subject. Ako kasi ang bago mong teacher sa math subject. Ay, bakit? Nasaan na si Ma'am Divina? Nag-resign na siya last Friday at effective na yon immediately. Kaya yung tatlong hawak niyang section sa akin na naka-assign. Kaya from now on, regular lang tayo magkikita. Oh my God. Ano ba namang klaseng Okay. puso ito? Paano ako makakaiwas nito? Ba't natigilan ka? Any problem? Depende. Depende saan. Depende sa'yo kung bibigyan mo ko ng sakit ng ulo. Don't worry, my dear. I'll be nice and gentle to you. That's a promise. Mr. Romántico. Kailan
Romantiko, hindi ko batid kung parang nananadya ang tadhana dahil inilalapit ako nito sa taong dapat kong layuan. Ganun pa man, ay may nakita pa rin akong magandang pagkakataon upang aking malaman kung gaano ako katapat kay Walter. At dito ko rin masusubok kung gaano katatag ang aming relasyon. Ngayon at magpakailanman. Kanina ko pa napapansin, malalim ang iniisip mo. May problema ba, Walter? Wala. Okay lang ako. Huwag ka na magkaila. Alam ko may bumabagabag sa isip mo. Huwag mo ko intindihin. Walang ano man ito. Nagdududa ka ba sa akin? Hindi naman sa ganon. Natatakot lang ako. Sige. Tuloy mo yung sasabihin mo. Di bale na lang. Kalimutan mo na yan. Alam ko, natatakot ka na balang araw ay bibitiw din ako. Walter, huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yun. May pa... Ilang beses ko lang denial ang number niya. Pero hindi ko na makontak. Siguro nagpalit na siya ng number. At wala na rin ang pangalan niya sa Facebook. Malamang deactivated na ang kanyang account. Well, di bale, nakikita naman kami 3 times a week. At siguro dapat ko nang baguhin ang aking approach para hindi siya ma-pressure. Kaya na pa ako naglalakad at pabalik-balik sa kalyeng ito. Pero hindi ko makita ang numero ng bahay ni na Minerva. Baka naman mali yung address na nakuha ko sa registrar's office. Pero nasa tamang kalye naman ako Ay, hindi bale. Magtatanong na lang ako. Ayun, may matandang laking nakatayo. Sa kanya na lang ako magtatanong. Sir, excuse me po, magandang hapon po. Pwede po bang magtanong? Ano yun, Leo? May kilala po ba kayong Minerva San Juan? Anak ko siya. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Ay, kayo po pala ang tatay niya. Dito po ba siya nakatira? Oo, dito nga. Bakit? Sino ka ba? At bakit ang dami mong dalang bulaklak? Professor po niya ako. Andyan po ba siya? Wala Madalang siyang magawi rito. Nandun siya sa amo niya. Namamasukan kasi siya bilang isang kasambahay. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Sa ibang araw na lang po ako babalik. Mr. Romantiko. Kailangan ko'y ikaw. Mr. Romantiko, wala akong kamuang-muang na pinuntahan pala ako ni Sir James sa aming bahay at nagkausap sila ni Itay. At doon ko napagtanto kung gaano siya kadeterminado. Dahil sa kabila ng pagpapalit ko ng cellphone number at pag-deactivate ko sa aking Facebook account, ay hindi pa rin niya ako tinantanan. Ngayon at magpakailanman. Talaga po? Nagpunta rito kahapon si Sir James? Oo. May dala pang ang isang katerbang bulaklak Ipinabibigay pa sa akin para sa iyo, pero hindi ko tinanggap. Naliligaw ba sa iyong kumag na yan? Opo. Pero iniiwasan ko na po siya. Masyado makulit.
Kaya nga nabubwisit ako sa kanya Kahit naman ako nayayabangan ako sa kanya. Teka, kumusta nga pala kayo ni Walter? Bakit hindi mo siya kasama? May pinuntahan po kasi sila ng nanay niya. Ako naman po galing sa school. Dumaan lang muna ako dito sa inyo. Kumusta na ba kayo? Hindi pa ba ninyo napag-uusapan ng tungkol sa inyong kasal? Kapag inaya ka niya, anak, sunggaban mo na agad. Grabe naman kayo, Tay! Napakabata ko pa para mag-asawa. At marami pa po akong pangarap sa buhay. Tay, gusto ko pang maging accountant. Anak, bulag ka ba? Tay! Hindi mo na kailangan magtapos ng pag-aaral dahil si Walter ang katuparan ng iyong pangarap. Bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka namang dumaan sa shortcut? Nabanggit ko na kay Minerva ang gusto mong mangyari. Ano pong sabi niya? Siyempre, hindi agad yung papayag. Pero, huwag ka magalala. Kukulitin ko at baka sakaling bumigay. Oo nga pala. Alam mo bang nagpunta rito ang isa niyang teacher nung isang araw? Sino po? Yung po bang si Sir James? Kilala mo siya? Nabanggit po sa akin ni Minerva yon. Nanliligaw daw po yun sa kanya pero binasted na raw po niya. Aba, hindi ka pa rin dapat maging kampante, Walter. Bilis-bilisan mo. At baka maunahan at masalisihan ka pa ng kuma. Walter, baka yun pa maging dahilan para layuan ka niya. Nangako siya sa akin, Ma. Kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Oo nga. Pero huwag kang gagawa ng hakbang na magtutulak sa kanya upang hindi siya tumupad sa kanyang pangako. Anong dapat kong gawin? Paano po kung biglang mabaling sa iba ang kanyang atensyon? Hindi mangyayari yun. Pareho nating kilala si Minerva. Matinong babae siya. Kahit na po, Mama, hindi pa rin tayo nakatitiyak sa mga posibleng mangyari. At hindi ako matatahimik hanggat hindi siya lubusang nagiging akin. Kaya naman pala gusto niyang pag-usapan ng tukol sa kasal namin dahil nasusulsulan ninyo. O bakit? May problema ba? Doon din naman kayo pupunta. Kaya hindi nyo na kailangan pang pagtagalin. Itay naman. Napakabata ko pa po para mag-asawa. Hindi ka na teenager, ano ka ba? Kahit na po, Itay. 21 pa lang po ako sa susunod kong birthday, kaya bata pa po ako. 21? Oh, Ha? Opo! Hindi na bata yun. Tay naman? At isa pa, wala namang pinipiling edad ng pag-aasawa. Ay, opo, tama kayo. Sang-ayon po ko doon. Hindi po edad ang basihan ng pagpapakasal, kundi ang pagiging handa. Dahil hindi naman basta-basta ang pag-aasawa. Hindi po yung ganun kasimple at kadali. Sige. Bahala ka na sa buhay mo. Total, malaki ka na Pero kapag nainip si Walter at naghanap ng iba, siguradong pagsisisihan mo yun. Mr. Romantiko. Kailangan ko'y ikaw. Mr. Romantico, hindi ko na po masisisi si Walter kung nagmamadali siya dahil hindi niya
nakakampi ang panahon. Samantalang ako ay marami pang hawak na oras sa ibang bagay. Ayokong ilagay ang aking sarili sa isang sitwasyong magdedemand ng mas malaking responsibilidad dahil baka mabigo akong gampanan ang aking tungkulin. Ngayon at magpakailanman. Alam mo bang 3 lang sa mga kaklase mo ang pumasa sa subject ko? And sad to say, kasama ka sa mga bumagsak. Paano naman kami papasa? Sobrang hirap ng mga exam mo. Tama nga si Nancy, terror teacher ka nga. Okay, don't worry. Bibigyan ko ng second chance ang lahat ng bumagsak. Hindi ko na kayo pahihirapan. And from now on, magbabago na ako. At hindi na rin kita kukulitin. Talaga lang ha? Di wow. Pero sana naman, maging magkaibigan tayo. Kaya huwag mo akong iwasan, okay? Sure. Walang problema. Madali naman akong kausap. Congratulations, Nancy! You made it! Thank you. Oo nga, Minerva. Sa wakas, nakuha ko rin yung bunga ng aking pagsisikap. Kakaingit ka naman. Nakagraduate ka na, samantalang ako nakakaisang taon pa lang. Mabilis na ang panahon ngayon, Minerva. Kita mo naman, naka1 taon na pala. Lumilipas ang mga araw nang hindi natin namamalayan. Oo nga. Yes. Congratulations. Thank you po, Sir James. Congrats din sa inyo. Congrats. Saan? Yes. Ang laki na po kasi nung pinagbago mo, sir. Oh. Dati kasi terror teacher ka. Ang daming nakakasal sa'yo. Pero ngayon, one of the most considerate teacher ka na. At ang daming estudyante ang nagmamahal sa'yo. Isang estudyante lang naman ang ayaw magmahal sa akin eh. Bakit naman kasi si Minerva pa, sir? Narito naman ako. Siya nga naman, sir. Mabait naman ang best friend ko. At meron ding angking ganda. Huwag ka na kasing choosy. Kung pwede nga lang eh. Bakit naman hindi? It's only a matter of choice, Sir James. You're right. Tama. Pwede kong piliin kung sino ang mamahalin ko. Pero kung kanino titibok ang puso ko, paano ko pipiliin yun? At hindi ko na siguro kasalanan kung ikaw ang mahal ko. Kahit pa alam kong taken ka na. After 1 year, ngayon lang ulit nagparamdam si Sir James sa akin. At hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kung bakit may kakaibang kilig ako naramdaman kanina. Kung sa bagay, ang laki ng pinagbago niya. Kaya lalo siya naging attractive. Nangangahulugan kaya itong na-attract na rin ako sa kanya? Kanina ka pa walang imek. At mukhang malalim ang iniisip mo. Okay ka lang ba? Yes, I'm fine. Pero ano nga iniisip mo? Or should I say, sino ang iniisip mo? Ano bang klaseng tanong yan? Oo, may iniisip ako pero si Nancy yun.
Paano, nakapagtapos na kasi siya. Samantalang ako halos nag-uumpisa pa lang. Kung naiinip ka, edi lalo na ako. Kung pwede nga lang nahatakin kong kamay ng orasan para bumilis ang lahat. Huwag mo naman sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero sa tono ng pananalita mo, parang mas concerned ka pa sa sarili mong interes kaysa sa katuparan ng aking pangarap. Mr. Romantiko. Kailangan ko'y ikaw. Huwag na tayo. Mauna ka na. May tinatapos pa akong assignment. Halos gabi-gabi ka na lang ganyan. Ano magagawa ko kung lagi may pinapagawang homework ang professor ko? Minerva, mag-asawa na tayo. Kaya dapat, akong priority mo. Bakit? Ginusto ko ba ito? Napilitan lang ako magpakasal sa'yo dahil pinagsamantalahan mo ko. Akala ko ba napatawad mo na ako? Bakit patuloy mo pa rin akong sinusumbatan? Dahil masyado kang demanding eh. Asawa mo na ako, nangyari na ako anong inaasam-asam mo. Pero paano naman ako? Meron din akong pangarap na gusto kong matupad. Eh, di naman kita pinipigilan, di ba? Okay lang sa akin kung maglaan ka ng sapat na oras at atensyon sa iyong ambisyon. Pero wag mo namang ipagkait ang panahon at kalingang para sa akin. Wala akong pagkukulang sa'yo. Masyado ka lang demanding at mapaghanap. Nakikita mo naman, hindi ba? Hindi pa ako tapos sa homework ko, kaya wag mo kong istorbohin. Okay, fine. Bahala ka sa gusto mo. Kung talagang mas mahalaga sa iyo ang iyong pag-aaral, eh di ang libro at computer ang asawain mo. Intindihin mo na lamang siya, anak. Kailangan talaga niyang maglaan ng oras sa kanyang pag-aaral. Pero paano naman ako, ma? May mga pangangailangan din akong dapat niyang ibigay. Abay, magtiis ka na lang muna. Malapit ang matapos ang kasalukuyang semestre. Third year na siya sa susunod na school year. Kaya mahigit 2 taon na lang ang hihintayin mo. Hindi pa doon matatapos, ma. Dahil kung makakagraduate na siya, siyempre, magre-review yun para sa kanyang board exam. Hayaan mo na lamang, anak. Matatapos din ang iyong paghihintay. Ay, siya nga pala. Paano naman yung hinihintay ko? Wala pa bang bunga ang pagsasama niyo? Wala pa nga po eh. Siguro, nakaka-apekto yung pag-aaral niya. Dahil lagi siyang under stress. Kaya nga, huwag mo nang dagdagan ng sakit ang kanyang ulo para makabuo kayo. Pasensya ka na ha. Kung sa'yo ko sinasabi ang problema ko. Madalang na kasi kami magkita ni Nancy eh. It's okay. Ikaw naman kasi. Nag-asawa ka agad. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na maipahayag ang damdamin ko. Ano ka ba? May asawa na ako. So, what? Pwedeng naman akong maging kabit. What a joke. Napatawa mo ko dun ah. Seryoso ako, Minerva. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, papawiin ko ang sakit ng ulong ibinibigay sa iyo ng asawa mo. Ang sabihin mo, lalo lang sasakit ang ulo ko. Problema ko na nga si Walter tapos dadagdagan mo pa? Ba't hindi muna natin subukan?
Minerva, hindi ako manhid. Kahit noon pa, nararamdaman ko, may pagtingin ka rin sa akin. Pinigil ko nga lang ang sarili ko dahil baka iwasan mo na naman ako. Noong dalaga pa ako, pinigilan mo ang sarili mo. Tapos ngayon may asawa na ako? Saka mo naman ako tinutukso. Yun nga ang pagkakamali ko eh. Sana nakipagsabayan na lang ako kay Walter. Baka sakali nabaling sa akin ang atensyon mo. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Wag, James. Please. Huwag mo ko tuksuhin. Dahil baka bumigay ako. Magpakatotoo na tayo, Minerva. Huwag na nating pahirapan pa ang ating mga sarili. Bitiwan mo. No, kamay ko. hindi. Baka may makakita sa atin. Sige, doon tayo sa walang makakakita at iistorbo sa atin. Mr. Romantiko. Kailangan ko'y ikaw. Mr. Romantico, parang kinuryente ang buong katawan ko nang hawakan ni James sa ang aking mga kamay. At hindi alam kung anong mahika ang kanyang ginawa. Dahil pansamantala akong nawala sa aking sarili at naging sunod-sunuran ako sa gusto niyang mangyari. At huli na ang lahat nang ako'y matauhan. Sanang iwanan ngayon at magpakailanman. Hindi ko alam na aabot tayo dito. Masyado mabilis ang pangyayari. Nagsisisi ka ba? Hindi ko alam. Oo, nakukonsensya ako pero hindi ko maipaliwanag ang kakaibang sayang nararamdaman ko nang mga sandaling magkaniig tayo. Bakit? Hindi ka ba masaya sa mga sandaling kayo ni Walter ang magkaulayaw? Masaya naman ako kahit paano pero may pagkakaiba pa rin kung ikukumpara ko sa nararamdaman ko ngayon. Umunan ka sa aking mga bisig. Ayan. Nangangahulugan lang na ako ang mas mahal mo. Kaya iwan mo na siya. Tayo na magsama. Pero hindi ganun kasimple at kadali yun. Hindi, sige. Okay lang. Ganito na lang muna tayo. Basta importante. Pareho tayong masaya, di ba? Relasyon kayo ni Sir James? Shhh! Ingay! Baka marinig ka ni Mama. Kailan pa? 3 buwan na. Ang tagal na pala. Malamang may nangyari na sa inyo. Maraming beses na. Hindi ko na mabilang. Oh my God! Hindi ko akalain magagawa mo yun. Paano kung magbunga ang kataksilan nyo? Yun nga ang problema ko. Ha? 2 buwan na akong buntis. Patay. Nagpa-check up na ako sa OB-GYN. Talaga? Ay, Mama? Totoo ba yung narinig ko? Buntis ka, Minerva? Opo, Mama. Ay, salamat! Magkakaapo na rin ako!
sa akin yan. Paano mo nasabi? Tatalungin kita. Nagtataling pa ba kayo ng asawa mo? Oo naman, pero hindi na katulad ng dati. Habang tumatagal, dumatalang. Kahit na meron pa rin kayong sexual contact. Kaya siyang ama lang dinadala mo. Pero may nangyari na rin sa atin at mas maraming beses yun. Basta, sigurado ako, hindi sa akin yan. Ganyan din ba ang sinasabi mo sa mga nauna mong girlfriend? Yes, aminin ko. Marami na akong naging girlfriend. At halos lahat sila. Nagalaw ko. Pero wala akong nabuntis. Kahit isa sa kanila dahil maug ako. Ano? Oo. Maug ako, kaya hindi sa akin yan. Baka naman dahilan mo lang yan para makatakas ka sa pananagutan mo. Kung nagdududa ka, okay. Isasama kita sa doktor na tumingin sa akin. Maniwala ka, Minerva. At wala akong rasong lukuhin ka dahil mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Aakuin kong dinadala mo. Kahit alam kong hindi akin yan. Tama na, James. Tama na. Tigilan na natin ang ating kahibangan. Minerva. Ito na ang huli nating pagkikita. Mr. Romantiko. Kailangan ko'y ikaw. Mr. Romantico, batid kong nagsasabi ng totoo si James. Kaya kahit paano, ay nakahinga pa rin ako ng maluwag. Dahil si Walter ang ama ng aking anak. Ganun pa man, ay inuusig ako ng aking budhi. Kaya napilitan akong huminto sa pag-aaral. Upang sa ganun, ay tuluyan ng maputol ang aking kahibangan. Gusto kong ituwid ang aking pagkakamali. Kaya ipinagtapat ko na sa aking asawa ang buong katotohanan. Wala ay mabuti pa ang kamatayan. Pagkatapos mo akong pagtaksilan, sasabihin mo akong ama ng dinadala mo? Totoo ang sinasabi ko. At hindi na kita masisisi kung ayaw mo maniwala. Okay, fine. Sabihin na natin yun nga ang totoo. Pero bakit, Minerva? Bakit mo ito nagawa sa akin? Saan ako nagkulang? Ano kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan. Ako ang nagkamali, kaya patawarin mo ako, Walter. Patawarin mo ako. Hindi ganun kadali magpatawad. Dahil napakasakit ng ginawa mo. Sobrang sakit. Oo. Marahil nga naging demanding ako. Pero sapat na bang dahilan yon para pagtaksilan mo ko? Oo na. Inaamin ko. Kasalanan ko ang lahat. At wala na akong magagawa kung hindi mo ako mapatawad. Kaya alis na lang ako. Dapat lang. Ang kapal naman ang mukha mo kung mananatili ka pa rito. Ano ngayon ang balak mo? Doon po muna ako kinaitay. Maghahanap po ako ng trabaho. Pero hindi mo na kailangan pang gawin yun. Susuportahan naman kita. Mama. Aaminin ko, Minerva. Masama ang loob ko sa'yo. Ganun pa man, naniniwala ako na apo ko nga yan dinadala mo.
Kaya hindi ko siya maaaring pabayaan. Salamat, Ama. Marami pong salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Dahil kahit kumbinsido ako, kailangan ipa-DNA test natin na papanganak mo. Yun lang ang tanging paraan upang lubusang matahimik tayong lahat. Ano ba itong ginawa mo, Minerva? Hindi ko akalaing may itinatago ka palang kalandian. Aminado naman po ko, Itay. Hindi ko na paglabanan ng tukso. At nagsisisi na po ako sa nagawa kong kasalanan. Sinayang mo, anak. Sinayang mo ang magandang buhay. O ano ngayon ang gagawin mo? Hihintayin ko na lang po makapanganak ako. At pagkatapos, ipapa-DNA test ko siya. Kung si Walter nga po, ang ama. Romantiko.